Sir, your comment. Yung Sandigan is willing to live stream yung proceedings nila. What do you think about it? No rules allowing us. We will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. Inanunsyo na ni Justice Reyes, si ICI Chairman, Justice Andres Reyes Jr. na bubuksan na nila, i-live stream na nila yung proceedings, no, yung pagdinig na ginagawa nila dito sa ICI. So nandito tayo ngayon sa ICI office since it started investigating sometime September 19. And after more than a month, nag-decide na sila na i-open itong investigation by live streaming it. So ang nangyayari dyan is, dyan papasok yung mga guests, no? Nakita nyo naman yan. And dyan sa second floor, nagkakaroon ng pagdinig yung ICI. So in the past, before this decision, binibigyan kami ng mga litrato and videos ng mga dumarating na mga guests, mga resource persons, yung mga nababanggit doon sa mga maanomalyang flood control projects. But this time, because ang sabi ni Justice Reyes is mag-live stream na sila, makikita na natin yung mga testimonies. But we will know in the coming days kung sino yung mga iimbitahan nila na mga resource persons. Right now, ang dapat nakaschedule na bumalik sa ICI, pero nagpasabi na may sakit siya, dapat today, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo and si dating House Speaker Martin Romualdez is also due to come back here, pero wala pa ulit schedule. Yung 22 niya, which is today, sabi niya I couldn't make it. Sabi niya sa ICI, I couldn't make it kasi may medical procedure. So if ever the ICI nga will live stream the proceedings, sila yung dalawa na nakapending na mga resource persons. We will tingnan natin kung mapapatawag pa yung ilang mga contractors like yung Spouses Diskaya because they've withdrawn already yung kanilang cooperation, at ang sabi dati ng ICI ay hindi pa naman nila kailangan ulit sila pabalikin. So yung dalawa na yun, si Yusuf Bernardo and si dating House Speaker Martin Romualdez, yung naka-schedule na dapat ay babalik sa ICI. But we'll find out. Tingnan natin kung ano magiging development ito. But some key events here ay bubuksan na finally ng ICI yung kanilang pagdinig sa publiko. This follows yung statement din ni Presiding Justice, Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, na kung sila, yung prosecution litigation side, yung sa Sandigan Bayan, kung may public clamor, ay bubuksan din nila yung hearing ng Sandigan Bayan kung may mga ma-file na ng mga cases. So that's a development here sa ICI.